Ang mistake ko bilang IT support high. Please keep my identity private. Noong 2019, bago pa lang ako sa trabaho ko bilang IT support sa isang kumpanya sa Makati. Minsan, may mga araw na ang pinakamalaking problema ay ang pagkakaroon ng walang katapusang ticket requests. Pero, yung isang araw na yon, iba talaga. Nangyari ito isang umaga habang umuulan. Dumating ang isang urgent ticket na may subject na critical system failure. Kinakabahan ako kasi, sa pagkakaalam ko, ang system na ito ay crucial sa operasyon ng buong kumpanya. Pagdating ko sa opisina, tinanong ko agad kung anong nangyari. Nakita ko na ang isang malaking database server ay nagkakaroon ng errors. Tinitingnan ko ang logs, nagkaroon ng sudden spike sa traffic na nag-cause ng crash. Ang problema, walang klarong dahilan kung bakit biglang tumaas ang traffic. Kaya, nagdesisyon akong mag-troubleshoot gamit ang ilang diagnostic tools. Habang nasa gitna ako ng troubleshooting, biglang may nagtanong sa akin na isang boss sa ibang department. Patrick, may bago bang update sa server? Kasi gusto kong malaman kung makakaapekto ito sa project namin. Sabi ko, wala namang bago. Siguro dahil sa technical issues lang. Ngunit hindi ko alam, mali pala ang assessment ko. Nakita ko na ang isang recent update sa server configuration ang nag-cause ng problema. Ang mga updates na hindi ko na-monitor. Napag-alaman ko na ang update na yon ay mula sa isang testing environment na aksidenteng kong na-apply sa production server. Kaya naman, nagkaroon ng major system downtime. Nagmukhang akong nagmamadali at naperwisyo ang lahat ng mga user sa opisina. Pinilit kong ayusin ang problema at ibalik ang server sa normal na estado. Tumawag ako sa support team ng software provider para humingi ng tulong at maayos ang pagkakamali. Pagkatapos ng ilang oras ng stress at pressure, natapos din namin ang issue. Bumalik sa normal ang lahat, pero hindi ko maiwasan ang pakiramdam na ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Nagtanong sa akin ang boss ko at sinabi ko na lang na kasalanan ng third-party provider namin para makaiwas at dahil alam kong mapapagalitan ako. Dumaan ang ilang araw, napag-alaman ko na kino-consider nilang magpalit ng software provider dahil sa insidenteng nangyari. Hindi ko maiwasan ang mag-guilty sa nangyari dahil alam ko sa sarili ko na ako ang may sala at iba ang nanagot para sa akin. Ayoko mawalan ng trabaho dahil breadwinner ako sa family. Wala akong ibang mapagsabihan neto kaya share ko na lang. Para sa mga kapwa IT professionals, sana wag dumating sa punto na mangyari sa inyo at wag na wag nyo akong tutularan. From your tech support, Patrick.